Patuloy nating ugaliin mga kapatid ang pagpupurit pasasalamat sa Diyos without holding back mga kapatid. Amen. Because the Lord is good. Ang kanyang kabutihan ay magpakailanman mga kapatid. Hallelujah. Ang kanyang kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan mga kapatid ay hindi matatapos. Ito'y magpakailanman sa ating buhay mga kapatid. Whatever our circumstances, mga kapatid, situation, no matter what, amen, God is continue to be faithful and good into us, mga kapatid. His mercy and His love and compassion faileth not, mga kapatid. Even though we fail, mga kapatid, hallelujah, at anumang panahon ng ating mga buhay, ang Panginoon ay magpapatuloy na mabuti sa buhay natin. Amen. Can we continue to praise the Lord and glorify His name? Hallelujah, because He is here. The Lord is here in the midst of His people, acknowledging the praises. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, oh God. We glorify Your name, Jesus. We praise Your name. Amen. You may be seated, mga kapatid. And without further ado, amen, tayo po ay patuloy na mag-share ng salita ng Panginoon. And as you can see, mga kapatid, thank you for the privilege of God to stand behind the pulpit because our pastor, mga kapatid, have his speaking engagement in PSC, mga kapatid. Namimiss na daw siya doon. Namimiss ba natin siya? Praise God, salamat sa Panginoon. At ang inyo muna pong lingkod ang magbibigay ng salita sa panandaliang ito. And praise God, salamat sa ating Panginoon, sa ating mga bisita na naririto. Salamat sa inyong pagtungo sa ating mga kapatid na nag-aakay, amen, at nag-share ng salita ng Panginoon. And we acknowledge Brother Courtney Castelo, if I'm not mistaken. Thank you for being with us here. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. At sa atin pong mga bisita sa umagang ito. If it is not, mga kapatid, kalabisan, tayo muling tatayo upang akin pong ibabahagi ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Bear with me, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. For today, ako po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon in 1 Peter chapter 2 verse 9 and in 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Amen. Praise God. Amen. Are you there? If you have your Bibles with you, open with me, mga kapatid. In 1 Peter chapter 2 verse 9 says, "But ye are a chosen generation." Amen? A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath been called you out of darkness into His marvelous light. And in contrast, mga kapatid, in 2 Timothy, praise the Lord, amen. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Second Timothy. This known also, that in the last days, yes, we are in the last days, right? Amen? In the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves. Amen? Puro sarili. Amen? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedience to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers for those that are good. Mabuti na nga, ayaw pa nang tanggapin. Amen? Traitors,
heady, high-minded, lovers of pleasures more than of God. Having a form of godliness but denying, take note mga kapatid, this is not a preaching for the unbelievers or for those who do not believe and have faith, but said having a form of godliness. It speaks of, mga kapatid, those who have faith in God but denying the power thereof. Amen. From such, turn away. Hallelujah. Let's all pray mga kapatid. Lord, salamat sa iyong biyaya, sa iyong mga salita. Mangusap ka, Panginoon, sa malalim mong mga salita, O Lord. Bigyan mo kami ng kaliwanagan. Reveal to us your words. Hallelujah. Speak to us, to Lord, with conviction into our hearts. Change it, O God, and mold it according to your calling, O Lord. Hallelujah. Sa iyong biyaya at kahabagan, tulungan mo kami, Panginoon. Nadalhin namin ang iyong mga salita, hallelujah, with weight into our hearts, O Lord. Patuloy kang mangusap, O God, at patuloy, Panginoon, ang iyong biyaya ng kaliwanagan ay sumaamin. Bless us today with your words, O Lord, hallelujah, and your anointing. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! And let me share with you with the title, A Set Apart Generation. You may be seated, mga kapatid. Amen. Nasa anong generation ka, kapatid? Generation Z ba? Ano ba mga generation ngayon? Generation Z? Diba? Gen Alpha ba? Millennial ba? Y2K ba? Yun ba yung millennials? Yan, mga kapatid. So, sa kahit na anumang generation ka, mapapansin ng lahat that we have living in a time of advancement. A great advancement wherein there are cameras, amen, there are live streamings, there are full potentials of technology, fast technology, instant information. Tama ba? Sino narito ang nakapag-download na ng AI app? Chat GPTs, napakadali na po sa mga estudyante, mga kapatid. Endless, mga kapatid, choices and limitless ages. So pansinin niyo, mga kapatid, amen, pa-advance na ng pa-advance, pabata na ng pabata ang natututo, amen, sa panahon natin ngayon. This is a generation of instant. Masakit mang tanggapin kahit baby instant, mga kapatid. Amen. Tama ba, mga kapatid? IVs, IVFs, mga kapatid. So marami ng paraan at ways, mga kapatid. Yet, in the midst of this abundance, we are facing a spiritual crisis. Hallelujah. Napakahirap, mga kapatid, na makita na in this advanced generation, mga kapatid, in this great advancements of technology, and instant, mga kapatid, there is a spiritual crisis. Do you hear me, mga kapatid? In this generation, there is a spiritual crisis. A generation that is both entitled and distracted. Amen? Hallelujah. Ang mga tao ngayon, mga kapatid, palaging nasa cellphones. Amen? Palaging nasa gadgets, mga kapatid. They are all distracted according to 2 Timothy chapter verse 1 to 5. Mga kapatid, this is the generation, the time wherein there is the perilous time, mga kapatid, that men should be lovers of their own selves. Palaging nakatingin sa sarili. Maganda ba ako? Maayos ba ako? Magaling ba ako? Matalino ba ako? Natatanggap ba ako ng mundo? Amen? Hallelujah. This is the time wherein even self is in advance.
mga kapatid. Hallelujah. We have become people with wants, mga kapatid, of God's blessing without submission. Ang lahat ay gusto ng blessing. Sino nang gusto ng blessing? Ayaw nyo na? Ayaw niya talaga ng blessing? Sino gustong pagpalain ng Panginoon? Hallelujah. Siyempre, lahat tayo, mga kapatid. But if you can see, mga kapatid, we have become people who wants God's blessing without submission. We want God's power without prayer. We want God promise, mga kapatid, without going into process. And hallelujah, we keep on scrolling down more than a week. Hallelujah. Okay lang, Sister Pans, na hindi ko mahawakan ang aking Bible sa loob ng isang linggo. Nakapag-post naman ako. Amen? Hallelujah. Nakapaglagay naman ako sa wall ko. Amen? At maraming nag-like. Amen, mga kapatid? Maraming nakakita. So, I share the Word of God. Amen? Don't misunderstood me, mga kapatid. Hindi naman yan masama. Ang ating technology, mga kapatid, we take advantage of that, mga kapatid, to share the gospel, to see the people, mga kapatid, kung sila ba'y naaabot na ng mundo. Yes, pinahintulutan niya ng Panginoon. But what I am telling today, mga kapatid, that we have been distracted into all these seasons of our lives, that we forget, mga kapatid, na kailangan nating makita ang ating mga sarili na tayo lumalago sa gawain ng Panginoon. We chase like more than we chase the Lord. Amen? We chase more, mga kapatid, more than we chase the Lord. Hallelujah. We chase more likes. Amen. More hearts. Amen. Hallelujah. At nakikita na natin, even into the preaching of the word, there are phones everywhere. Amen. Hallelujah. We are surrounded by noise but starving for God's voice. Hallelujah. Tunay nga, mga kapatid, na paunti na ang paunti ang nakakarinig ng boses ng Panginoon. Minsan tinatanong na natin ang ating sarili, is God still speaking? Is God is still there? Amen. But the real question, church, is, are we still listening? Are you still listening to the voice of the Lord, mga kapatid? Baka kaya hindi mo na siya naririnig sapagkat hindi ka nakikinig. Iba yung narinig mo lang ang salita ng Panginoon at iba din yung pinakinggan mo ang salita ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Romans 1:21, for although they knew God, hallelujah, but they neither glorified Him as God. Hallelujah. Amen. At hindi natin pinakikinggan ang salita ng Panginoon. See that, mga kapatid? Yes, we believe God. Yes, we pray. Yes, we worship God. But there are many times that we do not acknowledge Him as our God. Amen. Hallelujah. In this entitled generation, we want the reward without relationship. Amen. Gusto natin lagi blessing, blessing, blessing. Yes, sino ba naman ang ayaw ng blessing, mga kapatid? But sometimes, sa sobrang kagustuhan natin na tayo pagpalay ng Panginoon, we became entitled generation, wherein feeling that we are deserved something, even if we haven't earned it. Hallelujah. Maraming beses na tayong binibigyan ng salita ng Panginoon, pinapangaralan, mga kapatid, na kailangan natin makuha muna ang ating delayed gratitude. Alam ba natin yung delayed gratitude, mga kapatid? Yung paghihirapan mo muna bago mo makuha ang isang bagay. So sa generation natin ngayon, mga kapatid, hindi na ganon. In today's world, many want success without sacrifice. Many wants healing without repentance. They want miracles, mga kapatid, without, amen, parang surrendering to the Lord. Many wants anointing without obedience. Hallelujah. Just like, mga kapatid, the prodigal son. Sino nakakakilala sa prodigal son? Minsan nga, nire-relate pa natin sa sarili natin yan, di ba, mga kapatid?
In Luke chapter 15, verse 1 of 11 to 24, mga kapatid, this prodigal son demanded, amen, his inheritance early. Saan ka naman nakakita? Kinuha na yung mana. Hindi pa namamatay yung magbibigay ng mana, mga kapatid. Amen? Sino rito yung mga tagapagmana? Ayaw nyo? Kasi sabi lang 2 Peter, you are a royal priesthood. Amen? Ayaw nyo talaga? Diba, mga kapatid, itong anak, amen, na bunso na ito, mga kapatid, hiningi niya na agad yung kayamanan niya. Sana pwede lahat yung ganun, no? Diba? Kunyari pa kayo, ako lang ba yung may gusto nun? Lahat tayo, mga kapatid, gusto ng blessing, diba? Gusto natin makuha na natin, Lord, ang tagal naman ng pinagpe-pray ko. Pwede bang ngayon na? Pwede bang matanggap ko na ngayon, mga kapatid? Diba? God gave me what's mine. Ha? Gave me what's mine. Tinawag niya pang God. Diba? Father gave me what's mine. Ang sabi, mga kapatid ng anak, bless me. Pero, meron na ba siyang pinaghirapan? Baka nga hindi pa nakatapos ng grade 12. Diba? Mga kapatid. But, mga kapatid, ayaw niya ng wisdom ng kanyang ama, ayaw niya ng time ng kanyang ama, ayaw niya ng discipline, mga kapatid. Anong gusto niya? Makuha niya na yung kanyang mana at umalis sa poder ng kanyang ama. At nangyari nga yun, mga kapatid. And as you all know the story, mga kapatid, kung anong nangyari sa prodigal son. Amen. Siya po ay nahirapan, mga kapatid. Amen. But although, mga kapatid, in this generation of entitlement, mga kapatid, leads to disappointment. Maraming panahon na ang henerasyon na ito, mga kapatid, na entitled and distracted became, amen, disappointed into everything. Because, mga kapatid, it focuses on what I deserve instead of who God is. Amen? Praise the Lord. Ipinakikita natin, mga kapatid, sa mga oras na ito na ang mga tayo ngayon, mga kapatid, sa panahon natin, mas gusto nating ipakita sa lahat na deserving tayo sa lahat ng bagay. Deserve ba natin ang lahat ng bagay? Huwag kayong matakot. Yes, we deserve everything, mga kapatid. Sapagkat yan ang ipinagkaloob ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ibinigay yan ng Diyos sa bawat isa sa atin upang panghawakan natin, mga kapatid. But we all, mga kapatid, forget to acknowledge who God is into our lives. Amen. Nakakalimutan natin, mga kapatid, na meron tayong Diyos na magpapala sa bawat isa sa atin regardless of our situation. Amen. Ano man yung pinagdaraanan natin, mga kapatid. Amen. Parang isang guro at isang estudyante. Ang tanong ng teacher, who wants success? Everyone raised their hands, mga kapatid. And everyone, mga kapatid, jumping and joining, mga kapatid. Yes, we all want success. But as you all know, students, mga kapatid, needs to undergo studying hard and discipline, mga kapatid. Hallelujah. Going to every exams, mga kapatid. Pero, mga kapatid, pagkatapos sabihin ng teacher ang salitang exams, studies, amen, hardship and discipline, they all let their hands down, mga kapatid. Diba? Lahat ayaw na, mga kapatid. Parang tayo, mga kapatid, everyone wants blessing, but not everyone wants in building a process. Wala na tayong, mga kapatid, na gustong gawa ng proseso. Lahat gusto under the table. Diba? Mabilis na pera ang gusto, mga kapatid. But God's blessing are not just for those who want them, but those who are prepared to have them. Are you prepared, church? For the blessing of the Lord, mga kapatid. Hallelujah! Bagamat tayo may mga pinagdaraanan, bagamat tayo, mga kapatid, ay nahihirapan, dumadaan sa proseso, alam natin na tayo'y pagpapalain ng Diyos sapagkat siya ang ating Ama, mga kapatid, na nais ibigay ang lahat ng deserve natin sa buhay. Amen?
Hallelujah. Wag lamang tayong maging entitled, mga kapatid. Amen? Sa restaurant lang. Di pa lang tayo nabibigyan ng sabaw. Nakatingin na tayo sa kabilang table. Na may sabaw, di ba? Hallelujah. We are not only entitled generation, but we are also distracted generation. Hallelujah. Losing our focus on what really matters. Amen? Minsan nahihirapan na tayo, sabi nga ng ating pastor, hindi na natin alam yung importante at ano yung kinakailangan. What is needed and what is important. Siyempre, pareho naman talaga yun, mga kapatid, na kinakailangan. Pero kailangan nating i-weigh, mga kapatid. Matuto tayong magkaroon ng tamang desisyon sa harapan ng Panginoon. Just like what Martha and Mary did. Again, you all know the story, mga kapatid, in Luke chapter 40 and 10:40, mga kapatid. We live in an age of distraction, phones, bustling, email notifications, popping, endless scrolling, and constant comparison. Pansin nyo ba yan, mga kapatid? Kapag hawak natin yung cellphones natin, hindi natin maiwasan na i-compare natin yung sarili natin dun sa mga ini-scroll natin. Naranasan nyo ba yon, mga kapatid? Especially kapag nakita nyo na yung mga friends ninyo. Di ba? Mga kabatch ninyo. Lahat may asawa at anak na. May bahay at lupa na. May kotse na. But look at me. Di ba? Tapos, ang sasabihin natin, di ba? Doon lumabas yung salitang sana all. Di ba? Nakiki-trend tayo, mga kapatid, sa mga words. Amen? Nakiki-join tayo, mga kapatid. And in Luke chapter 40, mga kapatid, 10:40, wherein Martha and Mary joining the Bible study with the Lord. Amen? Ganyan tayo minsan, di ba? Pag umaten tayo ng mga Bible study, mga kapatid. Anong ginagawa nung isa? Amen? Nag-aayos ng upuan. Yung isa nakaupo na. Yung isa nagbubuklat na ng Biblia. Amen? Pero si Mary at si Martha, mga kapatid, amen, may diskusyon pang nangyayari. Alam nyo ba yun? Pero mga kapatid, nung nakita at narinig ito ng ating Panginoon, ano ang sabi niya? In 41 and 42, the Lord answered, "You are worried and upset about many things." Who are upset today, mga kapatid? Sino rito, mga kapatid, ang disappointed sa araw na ito? Dahil si Sister Franz ang nagpipreach. At wala si Pastor June. You know what, mga kapatid? It is not all about us. It doesn't matter, mga kapatid, kung sino yung nagdadala ng salita ng Panginoon. It's all about who is listening into the word of the Lord today, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, you are upset of many things, Martha. Out of few things are needed. May mga bagay na mahalaga, mga kapatid, pero mayroong kinakailangan. Yan ang sabi ng Panginoon. But indeed, only one is needed, Martha. Mary has chosen what is better. Kaya tayo, mga kapatid, maging proud tayo sa tuwing uupo tayo sa gawain ng Panginoon at maririnig natin ang salita ng Panginoon because you have chose what is better, mga kapatid. Rather into that world, mga kapatid, na ang lahat ay busy sa lahat ng mga ginagawa, busy sa pag-prepare ng kanilang future, busy sa pag-achieve ng kanilang mga success. Many things are absent in God's presence today, mga kapatid. Hallelujah! Tayo po ay magalak na tayo po ay naglilingkod at nasa gawain ng Panginoon at patuloy nating nararanasan ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! We touch and reach the Holy Ghost, mga kapatid. Because you know what, mga kapatid? Ang kaaway ayaw po niyan. Amen? Hallelujah. Ayaw niya niyan, mga kapatid, yung nakikita tayong masaya sa gawain ng Panginoon, nagsasayaw, nagpupuri sa presensya niya, mga kapatid. But sometimes, sabi ng devil, hindi ko naman kailangan gawin yun.
The devil doesn't need to destroy you. Amen? You know what? Anong kailangan gawin ng kaaway sa atin, mga kapatid? Ano lang ang kailangan niyang gawin? He only needs to distract you. One just scroll away. Amen? Hallelujah. One distraction leads to disconnection. What is the vision of this church? To connect people to Jesus Christ. To connect. Because distraction will lead you to disconnect to Jesus Christ. Isang problema lang na ma-distract tayo, mga kapatid. Mawawala na tayo ng connection sa Panginoon. Isang circumstances lang ng buhay natin, ang payagan natin, at ma-distract tayo sa gawain ng Panginoon. We are all disconnected. And disconnection will lead to distraction. Amen? Yun lang ang kailangan gawin ng kaaway, mga kapatid. Sapagkat alam niya, mga kapatid, nananampalataya ka na eh. Alam niya, alam mo nang salita ng Diyos eh. Alam niya na kapag nahihirapan ka, nagpe-pray ka eh. And only one thing ang kailangan niyang gawin, mga kapatid, is to distract you. Amen? Pagising sa umaga, nakita mo yung Bible mo, pero nasa tabi mo yung... Anong mas malapit? Diba, mga kapatid? At pagtayo mo, anong nang laman ng iyong isipan? Payarin. Praise God. Into this modern distraction, social media addiction, materialism, and self-promotion, fear of missing out. What do you call FOMO? Alam niyo yan, mga kapatid, di ba? O, sa mga henerasyon ngayon, alam ko yung FOMO. Di ba? Yung feeling mo na left behind ka na. Kaya nga sabi ko, pag scroll down niya lang, pag scroll up niya lang, meron ng lahat ng friends mo nasa abroad na. Lahat ng batch mo nakatapos na at nag-abroad na. Amen? Di ba, mga kapatid? The fear of missing out. Left behind, mga kapatid. Worrying about what others may think rather than what God will say. Alam mo, parang manang ka dyan. Di maganda. Baguhin natin. Konting konting blush on lang. hindi ka mapapansin. Promise. Gaganda ka pa. Praise God, mga kapatid. So, nag-jive in. Nag-compromise. Because mas mahalaga ang sasabihin ng iba kaysa sasabihin ng Panginoon. In Hebrews chapter 12, verse 2, says, "Fix your eyes on Jesus, that is the author and the finisher of our faith." Ano kaya ako nilagay na lang finisher? Tapos tayo siguro lahat, mga kapatid. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, when our eyes are fixed on Jesus, distraction loses its power. Amen, mga kapatid? Alam niyo yan, yung storya ni Peter, mga kapatid. He was been distracted by the storm, by the wind, mga kapatid. Kaya't unti-unti siyang lumulubog dun sa tubig na kanyang unang nilakaran. Isang milagrong ipinakita ng Diyos sa kanya ng kanyang dalawang mga mata. Mismong siya lumakad sa ibabaw ng tubig. But after the distraction, mga kapatid, yun na. Amen. Lumubog na, mga kapatid. Amen. Kung atin lamang, mga kapatid, itutuon ang ating mga mata sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Mananatili tayong may kapangyarihan sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi ka lulubog, kapatid. Hallelujah. Hindi ka mahihirapan sapagkat ang kamay ng Panginoon ay laging nakalalay sa bawat isa sa atin.
There are many dangers of being entitled and distracted, mga kapatid. Huwag nating pahintulutan na ang ating spiritual, mga kapatid, na buhay ay maging mababaw sa harapan ng Panginoon. This danger of being entitled and distracted is having a spiritual shallowness, mga kapatid. When we mix entitlement and distraction into our lives, mga kapatid, those who are wanting blessing but without relationship to Him, wanting the platform but not the purpose. Amen? Yes, gifted tayo. Special tayo. Huwag natin, mga kapatid, maliitin ang ating sarili. Alam natin, mayroon tayong magagawa. Lahat tayo. Amen po ba? Amen. Marami ako naririnig na ganyan, mga kapatid. Akala nila wala silang magagawa sa gawain ng Panginoon. Pero kapag naman nailagay sa isang gawain, mga kapatid, amen, they begin to flourish, mga kapatid, and achieve some success. Amen? Huwag nating hayaan na maliitin natin ang ating sarili, mga kapatid. But let us continue to use, amen, this kind of platform without, mga kapatid, leaving our purpose. Or forgetting our purpose. Palagi nating ilagay, mga kapatid, ang Panginoon na gagamitin tayo in this generation that knows God but doesn't truly know God. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Tayo ba talaga yung henerasyon na kilala mo ang Diyos pero hindi mo talaga siya kilala? Amen? Naririnig mo ang salita ng Diyos pero hindi mo naman talaga pinakikinggan? Yan ang generation na meron tayong ano yun, mga kapatid. Hallelujah. We post verses but doesn't live with it. Amen. We attend church but do not encounter Christ. Hallelujah. Gusto nating marinig, mga kapatid, at maramdaman at makita ang presensya ng Panginoon. But ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, mga kapatid, Paul is giving us a warning of today's generation, having a form of godliness, but denying its power. Amen? Are you truly acknowledging God into your life, church? We look into a religious, hallelujah, churches, denominations outside, mga kapatid, who wants to fill the emptiness in us, mga kapatid. But when we find a church that giving us, mga kapatid, and giving us assurance, mga kapatid, and salvation, hallelujah, in the name of Jesus, and subside the emptiness within you, bakit po tayo, mga kapatid, nag-hold back sa paglilingkod natin sa Panginoon? God is calling us back today, mga kapatid. He is speaking to us in purity, in humility, and with focus. Hallelujah. Generation of today, listen, you are a set-apart generation. Amen. Hallelujah. The Lord is calling us back, mga kapatid. Ibalik natin ang ating purity, ang ating holiness, at ang ating focus sa ating pong Panginoon. And even into this distracted and entitled world, God is raising up a set-apart generation. Hallelujah. Huwag tayong manatili dun sa generation na walang ginawa kung hindi mag-scroll up and down sa maghapon. Nauubos ang oras at nasusunog ang sinaing. Hallelujah. Dahil sa mga oras na pag-scroll down natin, we have been distracted all our hours and even our lives. Amen. Men and women who will not bow down to any culture but will stand for Christ. Listen, you are a set-apart generation of today. Amen. Generation of a set-apart, God is calling us to be a thankful generation. Amen. Marunong tayo magpasalamat sa Panginoon. Bagamat may kakulangan. Hallelujah. Bagamat may mga panahon tayong nahihirapan, marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all
circumstances. I say today, church, give thanks in all circumstances. Nahihirapan ka man, may karamdaman ka man, may kawalan ka man, ano man ang sitwasyon mo, kapatid, itaas mo yan sa Panginoon sa pagpupuri. Itaas mo yan sa Panginoon sa pagpapasalamat. Pansin niyo mga kapatid, kapag may espiritu po tayo ng spirit of gratitude, mga kapatid, amen, parang hindi mahirap ang lahat ng bagay. Amen? Ang lahat ng bagay ay nagiging madali. Kaya tayo nalilabelan ng mga tao, mga kapatid, na bakit parang wala siyang problema? Amen? Bakit kaya niya? Amen? Siguro ako, sumuko na ako. Amen? Siguro ako, ayoko na. Amen? Because mga kapatid, hallelujah, kung nakikita man natin ang mga tao na they are entitled, let us be grateful. Okay lang yung wala kang sabaw sa lamesa mo. Umorder ka naman, makakakain ka naman eh. Mapapawi din ang gutom at uhaw mo. Amen. Darating din yung mang-inasal mo. Praise the Lord. Amen. Let us all be grateful, mga kapatid, and thankful generation of today. Let us return to humility. Let us recognize every blessing that we have, mga kapatid. Amen. May mga pagkakataon nang wala tayong kahit piso sa bulsa natin. Pero meron tayong bubungang tinutulugan, mga kapatid. May kama pa, mga kapatid, na kasama. Malambot pa yung higaan, mga kapatid. Amen. Every blessing is a gift. Everything, mga kapatid, kahit gaano kahirap ang buhay, ang lahat ng bagay ay sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. Ay biyaya niya, mga kapatid. In James chapter 4 verse 6 says, God opposes the proud but gives grace to the humble, mga kapatid. Amen. Kaya matuto tayong magpakumbaba sa lahat ng panahon. Hindi po 'yon kawalan. Minsan, mga kapatid, sa mundo natin, kapag sinabing humble ka, di ba? Ang inisip ng sanglibutan, ikaw ay talunan. Ay, talunan kasi masyadong pa-humble. Diba? Pero hindi, mga kapatid. Yan po ay ang kayamanang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Napakagandang ugali ang maging humble, mga kapatid, sa kanyang harapan. Amen? Let us all be a thankful generation of today. And we should be a focused generation. Sino rito ang gusto mag-focus? Huwag kasi lingon ng lingon. Maging focus ka. We need to be, not to be distracted, but to be a devoted believer of God, mga kapatid. Amen? So kahit gaano kalayo yung Bible mo sa tabi mo, huwag mo munang kunin yung cellphone mo. Ang gawin mo, bago ka matulog, hanapin mo muna nasan yung Bible mo. Nasa cellphone ko, Sister Franz eh. Yan. Distracted ka nga. Diba? Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on the things above. O, diba? Kahit iisipin mo pa lang yung mga bayarin, isipin mo na agad. Mababayaran mo yon, amen? Sapagkat ikaw ay nagde-devote ng iyong oras, panahon, pagkakataon, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, kung kilala mo ang Ama na nagbigay sa iyo ng lahat ng mga bagay, alam mong dapat mong unahin, mga kapatid, ang iyong debosyon sa Panginoon. Hindi ka niya pagkukulangin. Amen? Sabihin nga natin sa ating katabi, hindi ka niya pagkukulangin. Focus lang. Amen? Focus lang tayo, mga kapatid. Let us refocus on God's presence. Amen? Mas hangarin natin, mga kapatid. Let us spend more time on prayer, not on our phones. Let us worship more than worrying, mga kapatid. Let us read more of God's Word than this world, mga kapatid. Alam niyo, napaka-basic, mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon. Alam nating lahat yan, mga kapatid. Pero dahil nga distracted tayo, nawawala, mga kapatid, sa atin yun. Kaya let us refocus
Amen, on God's presence, mga kapatid. Let us all be a focused, faithful generation of today. Let us renew our passion for our purpose. Wala na yung passion ko, Sister Franz eh. Kasi marami akong pinagdaanan. Sabi mo nga, pinagdaanan mo lang eh. Tapos na, kapatid. Dinaanan mo na eh. Pero ang purpose ng Diyos sa'yo ay hindi natatapos. Unless you take that purpose seriously, mga kapatid. Unless you do it, mga kapatid, your purpose na ibinigay ng Panginoon sa'yo, ito ay hindi mawawala sa'yo, kapatid. Sapagkat ikaw na yan eh. Binigay na ng Diyos yan sa'yo. Diba ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi niya yan babawiin. And without repentance, mga kapatid, that gift is your purpose, mga kapatid. Remember, you are alive to know God and make Him known. Don't let distraction rob you of your destiny, kapatid. Do not let that distraction rob you, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating ipanakaw, mga kapatid, sa kaaway ang ating passion na maabot ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na marating natin, mga kapatid, yung success, mga kapatid, sa kung saan makaabot natin ang purpose at kalooban ng Panginoon sa atin. Let us revive, mga kapatid, that purpose in us. Hallelujah. And to the set-apart generation, according to 1 Peter 2:9, we are a generation that faces our own battles. Yes, mga kapatid, with its temptation and opportunities ahead. Pumili ka, kapatid. It is in the midst of a noisy world. God is raising a set-apart generation, people who does not just blend, but stand out because of who they belong to and how they lived. Sino rito merong highlighted marker? Highlighted marker. Meron ba kayo? Pag wala, ayan. Ang cute naman yan. Thank you, Hannah, for allowing me. Ayan. Ang cute. Oh, di ba? Paano to gamitin? Nakita niyo yung highlighted ko? It stands out, right? Yun lang yung nakikita nyo. Yun lang yung kaya nyong basahin kasi minarkeran ko eh. Di ba? Sa highlighted, mga kapatid, makikita nyo na it stands out. Yun lang yung parang makikita mo, mga kapatid, na nag-glow and nagla-light. We are, mga kapatid, hinalintulad sa isang highlighter sa mundong ito. That we need to stand out and be, mga kapatid, lighted into this generation. Alam niyo yung tayo yung nagniningning sa gitna ng madilim ng mundong ito. Amen? We are not just only blending. Nag-blend ba siya? Hindi, di ba? Siya yung nangunguna. Siya yung, amen, hallelujah, makikita natin na kung sino at anuman tayo, mga kapatid, and how we live, we need to stand out. Amen? And be light into this world. We are not simply surviving in these times, church. We are called to define our time. Amen? Hallelujah. Tayo na ito, mga kapatid, na tinawag ng Diyos sa mundong ito upang tayong lahat, mga kapatid, ay makita ng mundong ito and define our time. Amen? We are not shaped by the culture we are in, but we are shaped by Christ. Amen. We are not ordinary. We are a set-apart generation. We are a peculiar people. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9, we are chosen. Pinili daw tayo, mga kapatid. Amen. You are a chosen generation, and being a chosen is not about your pride.
Hindi dahil magaling ka, kapatid. Hindi dahil matalino ka. Hindi dahil nakatapos ka, mga kapatid. But it is your purpose to be chosen. Hallelujah. Pinili tayo ng Panginoon dahil, mga kapatid, hindi lamang para mag-perform, hindi para lang gumawa at makita ng mundo na magaling tayo, mga kapatid, because He wants to use us. Amen? Before you knew you can, God did it first. God saw you first. Amen? Una kang nakita ng Panginoon. Hallelujah. And He chose to transform you. Hindi dahil kaya natin at magagawa natin. Kung hindi dahil kasama natin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat pinili tayo ng Diyos. Chosen is not our pride, but it is means, mga kapatid, God intentionally, listen church, God intentionally picked you. Amen? He picked you out of this crowd, mga kapatid. God designed you into a divine role into your generation. God sees something in you in the world cannot see, mga kapatid. Amen? May bagay ka, kapatid, na nakita ng Panginoon. Amen? Na hindi nakikita ng mundong ito. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Kung gaano tayo ka-valued, mga kapatid, kung gaano tayo kahalaga sa harapan ng Panginoon, kung paano tayo nagkikinang habang pinipili ka ng Panginoon, mga kapatid. Stop comparing your calling to others. Stop, hallelujah, comparing yourself to others. You are such a chosen generation, a time wherein His truth, mga kapatid, hallelujah, belongs to you. Let us stop, mga kapatid, comparing ourselves to others. God saw our purpose into our pain. God saw your strength in every struggle, and He sees our destinies in every weaknesses we have, mga kapatid. Nakita niyo ba yun, mga kapatid? Kahit nahihirapan ka na, iba yung nakikita ng Diyos sa'yo. Amen? Kahit na-struggle ka na, kalakasan ang nakikita ng Diyos sa'yo, mga kapatid. Kahit nahihirapan ka na at weak ka na sa iyong pananampalataya, alam ng Diyos kung ano yung maaabot at makakaya mo, mga kapatid. Hallelujah! Because you are a set-apart generation, church. Huwag mong hayaan ang entitlement and distraction, mga kapatid. Hallelujah. Ang magpawala sa iyo sa gawain ng Panginoon. At a set-apart generation lives as royals. Amen? Sabihin nyo nga, I am a royal. Oh, may magbibiro dyan, I'm not a cook. Di ba, mga kapatid, minamaliit mo yung sarili mo? Di ba? Dugong bughaw ka pala. Ha? Di ba? Ikay baga, dugong bughaw. Di ba, mga kapatid? Parang kuryente lang. Gaano kahalaga ang kuryente sa inyo? Di ba? Tingnan nyo, yung charger. Yung charger nyo nasaan? Nasaan? Ilang percent kayo ngayon? Mamaya hahanapin nyo na yun. Tama ba? Mamaya mahalaga na siya sa inyo. Di ba? Mahalaga na siya sa inyo. Bakit? Kasi wala ka ng power. Wala ka ng battery. Ganyan yung tingin natin sa sarili natin. Minsan wala tayong kwenta. Until such time na merong magbigay ng importansya sa atin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, araw-araw importante ka sa Kanya, mga kapatid. Araw-araw nakatingin ang Diyos sa iyo na ikaw ay may kapangyarihan at kakayanan na magawa, na humiwalay sa henerasyon na meron itong mundong ito, kapatid. Di ba? It can charge a whole device. A charger can pull your battery, mga kapatid. Kapag isinaksak mo yan sa tamang connection, which is our God, mga kapatid. Diba? Kung tayo ay charger at tayo konektado sa Panginoon, gaano karaming cellphones ang kaya nating i-charge? Gaano karami, mga kapatid, sa mundong ito ang kaya natin, mga kapatid, na madala sa paanan ng Panginoon? Gaano karami mananampalataya ang magtitiwala sa Diyos?
Diyos na buhay na ating pinaglingkuran sa mga oras na ito. Amen? Yes, sometimes mga kapatid, hallelujah, in our past we become useless. But when, mga kapatid, we have been connected to the source of all, hallelujah, to the powerful one, mga kapatid, hallelujah, we became valued in the sight of many. Amen? Naging napakahalaga natin, mga kapatid, and became called by the Bible, by the Word of God, a royal priesthood. Hallelujah. Wherein we can minister to God and we can minister to people. Kita niyo yan, mga kapatid? Pwedeng-pwede tayong mag-serve. Ni-require tayo ng Panginoon na maglingkod. Amen? Kinwalify tayo ng Diyos na gamitin niya sa kanyang gawain, mga kapatid. Which is, ang marami ay hindi kayang gawin, mga kapatid. Pero ikaw, nandito ka, kapatid. Nasa harapan ka ng Panginoon sa presensya, sa kalagitnaan ng kanyang mga tao upang patuloy mong ipakita sa kanya na ikaw ay nagpupuri, naglilingkod, mga kapatid, and intercede into prayer. To be a royal priest, mga kapatid, is to walk into His identity. The Lord is holy, so we need to be holy. God is a royal, the great priesthood, and we are a royal priesthood. See that, mga kapatid? Katulad tayo ng Panginoon. Tinawag niya tayo upang maging katulad niya, mga kapatid. You have spiritual authority. You can carry heaven's identity. And you are not a victim, church. You are victorious. Amen. You are triumphant. And you are the ambassador of the church of the Lord. You are a representative of God. Grabe, mga kapatid. Amen? Nakikita ba natin ang ating mga sarili, mga kapatid, into this generation? We can walk with God, mga kapatid. Hallelujah. And represent Him. Hallelujah. So let us keep on worshiping, mga kapatid, and plug into prayer. Let us keep our spiritual battery full and with intimacy of power source. Amen? Let us continue to God, mga kapatid. And we are called a holy nation. Amen? Being holy is not being perfect. Right? Mga kapatid, lahat tayo, mga kapatid, hindi tayo nakaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Hindi natin kayang pantayan yon, mga kapatid. But being holy is being separated into this world, mga kapatid. Huwag na nating, amen, kopyahin ang mundong ito. Huwag na nating gayahin ang meron ng mundong ito. Refuse to live like this world, church. Amen. Because you are belong to another kingdom. You are belong to the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah. So we need to be holy. Amen. Huwag natin sabihin, hindi ko kayang holiness, pastor. Alis na lang ako. Hanap na lang ako ng church na kaya ko yung wholeness. Amen. But you know what, mga kapatid? Holiness is not choosing obedience over convenience. Sinasabi mo lang ba na hindi mo kayang holiness kasi ayaw mong gawin? Amen. Sinasabi mo lang ba na you choose purity over popularity? Amen. Kasi gusto mo, mga kapatid, na iba ka sa iba? Yun naman ang gusto ng Panginoon, maging iba tayo sa iba. Pero ikaw lang yung gusto mong makibilong sa iba. Naintindihan niyo ba ako? Di ba? Mga kapatid, let us choose obedience over convenience. Kasi mas madali bang sundin yung ginagawa ng iba? Let us choose purity over popularity. Dahil sisikat ka ba? Amen? Or choosing conviction over compromise. Ito talaga yun, mga kapatid. No? It's easy to compromise, right? Nanas natin lahat yan. Huwag niyo po akong tignan na parang ako po ay, mga kapatid, perfect. We are all, mga kapatid, amen, experience compromise.
Sa marami mang sitwasyon, iba't ibang pagkakataon, mga kapatid. Amen. Let us follow, mga kapatid, God's conviction. Amen. Let us obey, mga kapatid, and purify ourselves in the sight of God. Parang ano lang yan eh, pagpili ng iinuman mong tubig. May 2 baso, marumi tsaka malinis. Iinom ka ng tubig, saan ka iinom? Saan kayo iinom? Sa baso. Paluin ko kaya ito. Malinis na baso o maduming baso? O, di ba? Alam niya naman yung sagot eh. Di ko naman kayo kailangan papiliin. Di ba? If you want to drink, mga kapatid, and relieve your hunger and thirst, you will eventually, absolutely, mga kapatid, definitely, drink into a clean glass. Siyempre, no one wants that dirty glass. Sino ritong uminom sa maruming baso? Sometimes. Dahil wala. Pero siyempre lahat tayo, pipiliin natin yung malinis. Ganon din po ang Panginoon. Holiness is not being better than others. It is about being clean. Being pure. Amen? God can pour into you His Spirit, mga kapatid, and through you, can see you through. Diba? Yung maruming baso, kita mo ba hanggang loob? Diba malabo? Malabo. Diba? Pero pag malinis yan, kita mo hanggang sa loob. Tama ba? Mga kapatid, i-glass, mga kapatid. So we cannot be filled with God unless we are clean and set apart. And do not allow this world to make us dirty. Amen? Listen to me, church. Do not allow the world to make you dirty. Huwag mong hayaan, kapatid, na marumihan ka ng mundong ito. Amen? Because God wants clean, mga kapatid, a rag. And that is you and me, mga kapatid. Nilinis na tayo ng Panginoon. Pinaputi niya na tayo as a snow. Amen? As white as snow. Holiness is not punishment. Again, church, holiness is not punishment. It is protection. Amen, mga kapatid. Ito po ay paghahanda ng Diyos sa atin upang tayo kanyang magamit ng lubusan sa gawain ng Panginoon. It is, hallelujah, being separated into this dirty world, mga kapatid. Amen. Nais ng Diyos na i-preserve ka, kapatid. Nais ng Diyos na ikaw ay maprotektahan, mga kapatid. Nais ng Diyos na maipakita mo na ikaw ay katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Hallelujah. In this generation, let us continue to declare God's praise. Let us carry the message, mga kapatid, and proclaim it, a hope to the hopeless, a light to the dark, and love to the broken, mga kapatid. Yan ang gusto ng Panginoon na lakaran natin, mga kapatid. Your life is a living advertisement of God's grace. Amen. Again, church, listen to this. You are a set-apart generation of today, mga kapatid. Hallelujah. Let your life be used to God. A living advertisement of His God's grace, mga kapatid. Remember where you came from, church. Remember, mga kapatid. Hallelujah. To walk in light, mga kapatid. Your life, mga kapatid, is renewed and restored. Hallelujah. Like a candle into a dark room. Amen. Darkness does not fight the light. Ba kung papatayin natin lahat ng ilaw na yan, mga kapatid, at magsisindi ako dito.
Mga kapatid, o kahit hindi natin yan patayin, at magsindi ako dito ng kandila, mga kapatid. Hindi i-outshine, mga kapatid, ng kandila, ang ilaw na yan, ang lahat ng ilaw na yan, mga kapatid. Because, mga kapatid, ang kandila, mga kapatid, ay magliliwanag sa madilim na mundo. Kung lahat tayo dito ay ilaw, mga kapatid, amen, hindi natin kailangan ng kandila. Pero tayo po ay gagamitin ng Diyos, hindi sa loob, kundi sa madilim na mundo, mga kapatid. Amen. So, darkness does not fight the light. Darkness does not overpower the light. Darkness simply disappears when light shows up. Huwag tayong matakot na gamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong matakot na mag-step up tayo sa faith, especially in obeying holiness. Amen. Let us, mga kapatid, a set-apart generation who lights up into this darkened world, mga kapatid. Mas piliin natin na sumunod sa Panginoon. Amen. Even into this entitled and distracted generation. Ihiwalay natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Pinili tayo ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na magamit sa kanyang harapan. Especially those who are into the ministry. You are not simple people. Amen. You are handpicked by God. He intentionally sees you. In every minute of your life, mga kapatid, nakita ng Panginoon ang iyong devotion, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagsunod sa Kanya. Amen. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Habang tayo po ay naglilingkod sa Kanyang harapan. We are all not perfect into His sight, mga kapatid. But we are all willing to take into the process of God, mga kapatid. Especially, hallelujah, kapag nakita natin na tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Amen. Sa mga oras na ito, mga kapatid, I want to challenge you today. Hallelujah. Are you willing to be set apart? Hallelujah. Into the world. I want to challenge you today, mga kapatid. Are you willing to be a grateful Christian, mga kapatid, that acknowledge God's gift in every circumstances of your life? Amen. Are you willing to be used by God? Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, ng 2 Timothy chapter 3, ang mundong ito ay magiging mapagmahal sa kanilang mga sarili. Mapagmapuri, mga kapatid, masuwayin sa mga magulang, unthankful, unholy. This generation is without natural affection, and especially, mga kapatid, having form of godliness but denying the power of God. Are you willing to take out of today's generation, mga kapatid, upang tanggapin ang salita ng Diyos? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, that you are a chosen generation. Amen. A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, who show forth the praises of Him who called you. Yes, church. I want you to recognize today and to remind you today that you are God's people showing forth praises for Him. Going into His marvelous light, mga kapatid. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid, ay magbibigay ng covenant sa ating Panginoon na tayo ay babalik, mga kapatid. We are going back to the calling of God, wherein, mga kapatid, handa tayong tanggapin na tayo ay inihiwalay ng Diyos sa maruming mundong ito
We are called, hallelujah, to light up this generation of today.